Magandang araw mga kaalaman na hinog! Mahilig ba kayong mamalengke ng isda tuwing umaga? Siyempre, ang isda ay paborito nating mga Pilipino dahil masustansya ito at maganda sa puso. Pero alam nyo ba na may mga paborito tayong isda na likas na lapitin ng bakterya o mikrobyo? Huwag po kayong matakot agad. Hindi naman ibig sabihin ay lason na sila at hindi na natin pwedeng kainin. Ang ibig sabihin lang nito ay kailangan natin silang linisin at lutuin ng mas maigi kumpara sa iba, lalo na sa ating mga tiyan na medyo sensitibo na. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 isda sa Pilipinas na may taglay o madaling kapitan ng bakterya kapag hindi tama ang paghahanda. Panguna sa ating listahan, hito o catfish. Alam niyo ba na ang hito ay tinatawag na bottom feeder? Ibig sabihin, nakatira sila sa pinakailalim ng mga sapa at putikan at kinakain nila kung ano man ang nasa ilalim. Dahil sa putik sila nakatira, napakataas ng tsansa na may dala silang bakterya na tinatawag na Aeromonas. Haha, mahilig pa naman tayo sa inihaw na hito at adobong hito, di ba? Wala namang masama doon. Ang kailangan lang ay kuskusin itong maigi ng asin o suka para matanggal ang madulas na laway o slime sa balat nito dahil doon madalas nagtatago ang bakterya mula sa putik. Lutuin din ito hanggang sa pinakaloob para siguradong patay ang mikrobyo. Pangalawa sa ating listahan, tilapia. Isa ito sa pinakamadalas nating ihain sa hapagkainan dahil mura at masarap. Pero alam niyo ba na ang tilapia, lalo na yung mga galing sa hindi umaagos na tubig o mga siksikang palaisdaan, ay mabilis kapitan ng bakterya na Streptococcus. Kapag ang tubig ay marumi at sobrang mainit ang panahon, mabilis dumami ang bakterya na pumapasok sa hasang at kaliskis ng tilapia. Kaya kapag namamalengke, amuyin muna. Kapag sobrang lansa o amoy burak, huwag nang bilhin. At laging siguraduhin na luto o prito ang pinakaloob nito bago isubo, lalo na sa mga maliliit nating apo. Pangatlo sa ating listahan, tulingan o mackerel tuna. Paborito natin itong sinaing sa kamyas o ginataan. Pero alam nyo ba na kapag ang tulingan ay naiwan sa initan sa palengke at hindi agad nalagyan ng yelo, mabilis itong tubuan ng bakterya na sumisira sa laman nito. Ang mga bakterya na ito ay gumagawa ng kemikal na tinatawag na histamine. Kapag nakain nyo ito, akala nyo ay inallergy kayo. Dahil mangangati kayo, mamumula at sasakit ang tiyan. Kaya pala tinatanggal ng mga matatanda ang buntot at pinipiga ang dugo, di ba? Ang pinakasikreto talaga dyan ay bilhin itong sariwa at laging nakababad sa yelo bago iluto. Pang-apat sa ating listahan, dalag o mudfish. Kagaya ng hito, ang dalag ay nakatira sa mga latian, sapa at malalalim na putikan. Dahil sa kanilang tirahan, ang kanilang hasang at bituka ay punong-puno ng mga mikrobyo mula sa stagnant o hindi umaagos na tubig. Alam nyo ba na ang mga isdang ito ay minsan may dalang mga parasitiko at bakterya na pwedeng magdulot ng matinding pananakit ng tiyan kapag kinain ng hilaw? Kaya naman, hindi po ginagawang kinilaw ang dalag. Dapat ay laging pakuluang maigi gaya ng paborito nating pesang dalag para siguradong malinis at ligtas higupin ang sabaw. Panglima sa ating listahan, tamban o sardinas. Ang tamban ay masarap at murang isda at ito ang madalas gawing kinilaw, lalo na sa mga probinsya. Pero alam niyo ba na dahil isda ito sa dagat, maaari itong magdala ng bakterya na tinatawag na Vibrio. Ang Vibrio ay isang mikrobyo sa dagat na nagdudulot ng matinding pagtatae at pagsusuka kapag pumasok ng buhay sa tiyan natin. Masarap nga naman ang kinilaw na may maraming sili, sibuyas at kalamansi. Pero para sa ating mga senior citizens na medyo sensitibo na ang panunaw, mas mainam na iprito o pakuluan na lang muna natin ang tamban para iwas ospital. Baka naman po tutal wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, kanduli o sea catfish. Ang kanduli ay madalas nating makita sa mga ilog at lawa at sikat na sikat ito sa sinigang sa miso. Pero alam nyo ba na ang kanduli ay isang scavenger o tagakain ng mga dumi at patay na hayop sa ilalim ng tubig? Dahil sa kanilang kinakain, ang kanilang bituka ay parang naging bahay na ng sari-saring bakterya.
Kaya kapag naglinis kayo ng kanduli, dapat ay tanggalin ng buong buo ang bituka at hugasan ng ilang beses ang loob ng tiyan nito. Kung hindi, malalasahan nyo ang pait at pwede pa kayong masira ng tiyan dahil sa mga naiwang mikrobyo. Pangpito sa ating listahan, bangos o milkfish. Ang ating pambansang isda. Napakasarap ng tiyan ng bangos, pero alam nyo ba na doon din sa bandang tiyan at hasang nagtatago ang maraming bakterya? Kung mapapansin ninyo, may itim na balat o lamad sa loob ng tiyan ng bangos kapag nililinis ito. Ang itim na yan ay kailangang kuskusin at tanggalin ng maigi dahil dyan naiipon ang dumi at burak mula sa kinain ng isda. Kapag naiwan yan at hindi naluto ng maayos, hindi lang lasang gilik o putik ang isda nyo, pwede ring sumakit ang inyong sikmura. Kaya tiyaga-tiyaga lang po sa paglilinis mga nanay. Pangwalo sa ating listahan, galunggong o Gina G. Sikat na sikat ang galunggong sa bawat pamilyang Pilipino dahil tinagurian itong isda ng masa. Pero alam nyo ba na dahil manipis ang balat at malambot ang laman ng galunggong, isa ito sa pinakamabilis panisan at kapitan ng bakterya sa palengke. Kapag ang galunggong ay nabilad sa araw at nawala ng yelo, ilang oras lang ay dumadami na ang bakterya dito na nagiging sanhi ng mabilis nitong pagkabulok. Kaya kapag namimili kayo, pisilin ang laman. Kapag sobrang lambot na at lumulubog ang daliri nyo, huwag nang bilhin dahil nagsimula na itong kapitan ng maraming mikrobyo. Pangsyam sa ating listahan, dilis o anchovies. Maliliit man pero siksik sa calcium ang dilis. Ang problema lang, alam nyo ba na dahil sobrang liit nila, madalas ay buong-buo natin itong niluluto kasama ang hasang at bituka. Dahil hindi na natatanggal ang dumi sa loob, kasama nating nakakain ng anumang bakterya na nasa tiyan ng dilis. Ligtas naman ito kung ito ay lulutuin sa kumukulong mantika at gagawing malutong o kaya ay ibibilad ng matagal sa araw para matuyo. Pero kung gagawin itong hilaw na kinilaw, naku po, mag-ingat dahil mabilis itong mag-trigger ng empacho. At ang pangsampu sa ating listahan, karpa. Ang karpa ay isda sa tabang na madalas namumuhay sa mga ilog at lawa na minsan ay hindi ganon kalinis ang tubig. Alam nyo ba na ang karpa ay laging nakabaon sa putik kaya mataas ang porsyento na makasipsip sila ng mga bakterya mula sa dumi ng paligid? Bukod sa matinding lansa, kailangan ng masinsinang paghuhugas gamit ang asin at kalamansi para matanggal ang bakterya sa balat nito. Ang sabaw nito ay dapat laging kumukulo ng matagal para mamatay ang lahat ng nakatagong mikrobyo sa kanyang malalaking tinik at makapal na laman. Mga kaalaman na hinog, huwag po tayong matakot kumain ng isda dahil napakaganda nito sa ating kalusugan, lalo na sa puso. Ang layunin ng video na ito ay ipaalala sa atin na ang paghahanda at paglilinis ng pagkain ay kasing halaga ng mismong pagluluto. Ang simpleng paghuhugas ng maayos at pagluluto ng sapat ay papatay sa anumang bakterya, kaya siguradong ligtas ang ating pamilya. Sa susunod na pupunta sa palengke, alam nyo na ang titignan at aamuyin. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kasama sa bahay na laging toka sa pamamalengke at pagluluto sa kusina. Maraming salamat po, ingat po palagi at God bless po sa ating lahat.